Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang magiging lagay na panahon ngayong araw ng Thursday, 28 May 2026. Base pa rin po sa ating synoptic situation, yung minomonitor nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan kaninang alas 3 sa layo ng 1,195 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito ay may lakas na hangin malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour at meron namang pagbugso ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung trough nito ang makakaapekto sa Northern Mindanao at sa Davao Region. At southwesterly wind flow naman ang makakaapekto sa Palawan, western section ng Visayas, Zamboanga Peninsula, BERMM, Soc-Sargent. At sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng Luzon at Visayas, ang makakaapekto ay yung mga localized thunderstorms. Para naman sa track at intensity ni forecast ni Tropical Storm Jangmi ay possible mamayang gabi o bukas ng umaga ito papasok ng Philippine Area of Responsibility at ito ay inaasahan na lalakas pa as a severe tropical storm. At kung sakaling ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas, ito'y tatawagin nating pangalang locally named na Domeng. Ika-4 na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong taon at ika-pangalawang bagyo ngayong Mayo. Ang sinasabing si Tropical Storm Jangmi ay inaasahan pa rin na ito ay mag-intensify as a typhoon sa may silangang bahagi ng ating karagatan. Hindi ito inaasahan o mababa ang tsansa nito na ito ay mag-landfall sa ngayon. Ang inaasahan dito is yung outer rain band niya ang makakapekto dito sa may parte ng silangang bahagi ng Luzon. At samantala, mapapa-enhance nito yung southwestern wind flow na ito ang makakapekto at makakapagdulot ng ulan sa western section ng Visayas, Southern Luzon at hanggang sa may parte ng western section ng Central Luzon. At para naman sa maging general area forecast, dulot nga nung southwesterly wind flow sa Palawan at sa Iloilo at parte na rin sa Negros Island ay makakaranas sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng Luzon at sa nalabing bahagi ng Visayas, maging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot ng southwesterly wind flow sa may BERMM, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Soc-Sargent ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa northern part ng Mindanao at sa may parte ng Davao, dulot ng trough ng nasa labas ng ating nasa labas na bagyo na si Tropical Storm Jangmi ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para naman sa impact of flight operations, dulot nga ng southwesterly wind flow sa western section ng Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargent, BERMM, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Ang main hazard nito is yung moist southwesterly flow na nagpo-produce ng rain at gusty wind. Samantalas, ang impact nito sa rotary, reduced visibility, and gusty winds limit, VFR, and low altitude operations. Wet helipads increase operational hazard. Sa fixed wing naman, operations may experience delay or cancellation due to low ceiling, turbulence, and wet runway conditions. Sa nalabing bahagi ng Mindanao, dulot nga ng trough ng nasa labas na bagyo. Ang main hazard nito is yung convergence of moist air causing widespread cloudiness and rains. Ang impact nito sa rotary, reduced visibility,
and light to moderate turbulence may restrict low-level operations. Sa fixed wing naman, expect IFR conditions during approach and descent. Turbulence and rain may cause delays. Sa Metro Manila at sa nabing bahagi ng bansa, ang main dulot nga ng mga localized thunderstorms, ang main hazard nito is yung afternoon convection development nang nagpo-produce ng gas fronts and heavy rains. Ang impact nito sa rotary, downburst strong gust and reduced visibility pose significant hazard. Avoid flight in CB activities. Sa fixed wing naman, severe turbulence and wind shear likely during arrival or departure phase. Aircraft may experience temporary delays or required to diversions. At para naman sa astronomical information, ang araw ay sumikat kaninang 0526 at lulubog din naman mamayang 1821. Para naman sa moon illumination, meron tayong 93% increasing. At para nga manatiling updated sa lagay at pagtaya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAP JC, ako po si Technical Sergeant Prime Benedict B. Arcilla, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Maraming salamat po.